Si Rodel M. Rabanilla. Position ko gunner. Gunner ako sa command ako, sir. Ng first? Ng first company, sir. Una, sir, sa pagpunta namin doon, bago kami pumunta doon, sir, nag-practice sir ng CQB kasi bahayan man, sir, yung encounter natin, sir. Kaya nag-practice pa kami, sir, bago kami mag-deploy dun, sir, sa area. Tapos nung pagpunta na namin dun, sir, hindi pa kami agad nakapasok dun sa loob kasi marami pang tropa na hindi pa nila nakapasok yun sa Santa Catalina Lustre Street yata yun. Doon nakalipas ng isang gabi, kinabukasan pa kami nakapunta doon kasi marami pang tropa na andun sa area. Hindi pa man makapasok kaya standby lang muna kami ron ng isang gabi. Tapos nung pagkuha namin, sir, bago kami makapasok doon sa yung sa Lustre Street na yun, talagang susubukan namin makapenetrate papasok dun sa may kanto na yun, sir, sa may si JK Building. So hindi naman, sir, makapasok kaya mayroong bomba na nakaharang dun sa harap. Natagalan kami ron, dun kami natagalan, sir, na bago papasok pa lang kami doon. Pareho kayo ng target ng third? Kasi KJK Building din? Nung una, sir, doon kami nakapwesto para ma-conser yun sa may kanto, sir, ba? Kaya hindi man, sir, mapasok kasi bawat pagka may nakikita ng tropa na lilitaw doon sa may mismong harap ng kanto na yun, sir, binabagbagan nila, sir. Tapos yung Simba, sir, hindi naman makapasok din doon sa loob, sir, kasi may bomba naman sa harapan. Tapos doon kami nagtambay lang ng-fix doon sa may kanto na yun, hinarang lang yung dalawang Simba. Andun kami sa ilalim, sir, kay gunner ako, sir, kami yung bawat may makita kami ron sa harapan, sir, na kalaban, binabagbagan na agad namin, saka yung nang-i-snipe, sir, sa taas ng building. Yun yung binabanatan namin, sir, saka nung gabi, sir, meron ding dalawang nagtangkang gumapang dun sa area namin. Ay nakikita naman namin, sir, kasi kahit paano may NBG rin kami na dala nun, saka nagjo-duty naman kami. Yun yung, sir, yung unang dalawang napatay agad dun sa kanto na yun. Ano ang naging napaka-importante papel ng isang gunner dito sa gera na to? Gamit na gamit kami, sir, kasi kami halos yung pag may putukan na, kami agad yung pupunta sa harapan para hindi agad parang makondin yung kalaban na putok sa amin. Kasi nira-rapid fire lang namin, sir, sa pwesto nila, hindi na sila agad makapag-reply sa amin. Kasi talagang kung M14, M16 lang, kahit paano, sir, malilito rin sila na binabaril din sila, na nire-replyan din sila ng maraming bala. Yun yung sa tingin mo malaking bagay? Oo, sir. Saka yung malaking bagay din na gamit sa amin, sir, saka nasa may kabilang pader sila, hindi kami makadaan kasi wala pa kaming gamit na maso nung una. Yun talaga, sir, yung pinambubutas talaga namin sa mga pader, sir, para makita namin, sir. Madali lang naman, sir, kasi butasin yung mga simento doon kasi iba hindi pa na finish. So talagang balang pinapambutas nyo na lang? Oo, sir. Kasi hindi yan nung kasi, sir, nung binigyan na kami ng maso, sir, nung nasa Santa Barbara na kami, sir, yung kabats ko, sir, malapit tamaan talaga, sir, nung 60 nung kalaban, kaya nung magbubutas sana kami, sir. Nung pagbutas niya ng pagpukpok niya ng mga 3 pukpok siguro yun, bigla na lang bumaril din yung kalaban, nakaharap na pala sa mismong bubutasin namin yung 60 ng kalaban. Mga ilang rounds bago ka makabutas? Sir, pagka mga
20 lang siguro sir, pagka umpisa na kasi sir mabutas nung isa na makatagos na yung bala sir, madali na sir mabutas talaga. O ano. Madali na siya Yung matibag. bagong tactics na natutunan natin dyan, oh. Oo sir, kasi mahirap din sir yung maso na ikaw ang lalapit talaga sir dun sa may kwan, kasi pagka natunugan nung kalaban na may nagbubutas, kung halimbawa nasa kabila lang sila, makapagpwesto agad sila na kwan, parang maghihintay na lang sila ng pain na lulusot doon. Kaya sir, ang ginagawa namin, bala na lang sir, halimbawa kung ando sila sa may likod ng pader, kahit na paano mabubulabog sila, aalis sila sir. Ano pa ang mga natutunan mo na bagong tactics pagiging gunner dyan sa mga banat mo yan? Na hindi tinuturo sa SRTS. Kunyari ngayon, ito ituro natin. Pagiging gunner. Halimbawa sir, kasi nung nung nakaakit kami sa kay CO pa ako sir na kasi palipat-lipat ako sir, parang for hire ako sir eh. Ganun ba? Oo sir, kasi 60 gunner sir ako. Kasi Dahil sa baril ko sir, ilan lang ang 60 sa inyo? bali ang 60 lang namin sir, bali 2 bulldog sir, saka isang DB60. Ikaw yung isang bulldog. Ako sir yung isang bulldog sir. So ikaw yung talagang, bakit ka for hire? Eh meron naman yung iba. Kasi sir, kung saan yung malakas na sir na ng kalaban, bugan ng kalaban, doon ako pinapunta sir. Dahil Ako yung yung pag-akit namin sa taas sir, doon lang yung kalaban sa baba, grabe putukan. Ako yung pupunta ron sa harapan para bugahan din sila. Pero marami rin naman kami sir, gunner dun, kasi iba sir, K3 sa minimi sir yung gamit nila sir. ikaw talaga yung pinakamalakas na kondo. Oo sir, parang ako talaga yung pinakamalakas na hawak ng baril doon sa nung andun kami sa loob sir, kaya ako yung kung saan yung sabihin na gunner dito sa harap, 60 gunner, sabihin naman ng sige kasi punta mo yun, ganun. Punta na naman ako sir sa harapan, cover lang ako doon, magbagang ko yung bahay. Halimbawa kahit wala nakikita, magbagang pa rin yung bahay para yung isip nila, maisip nila na kahit paano alam na nandun sila sa bahay. Kaya hindi sila ganong makapag-isip din na kung anong gagawin nilang tactics para mapin down kami. Pero delikado rin yung ano mo na, hindi ka ba pinipinpoint ng sniper nila noon? Hindi na Yun nga sir, yung iniisip ko nung mga oras na nasa high ground talaga kami. Halos hindi man sir makuha sa mag-drop ka dun sa baba sir, hindi makuha sa mag-drop. Kaya sir, ang ginagawa ko na lang sir, nakatayo ako sir sa gilid. Pagka okay na yung ko, puputukan ko na, lalabas ko lang sir yung baril. Nakatayo lang din sir ako sa gilid ng pader. Kasi sir, iniisip ko kung yung parang mabigyan mo sila ng time para makapag-isip kung nasaan kami. Baka hagisan kami sir ng granada ron sa bintana or tubuhin kami dun sir. Pagka iniisip sir, pag pumasok, talagang wagam talaga kami dun sa loob sir. Kaya ang ginagawa ko nun sir, halos hindi ko sila titigilan doon sa baba hanggat yung parang tahimik, tumahimik na ba, wala na nagre-reply na kalaban sir. Ano sabihin sa baba? Yung bahay kasi sir na pinasahan namin nung nakapasok na kami doon sir sa loob. Nasa high ground kami sir, yung kalaban sir andun lang sa baba, sa may kabilang bahay na mas low ground pa sir. Kabilang bahay lang na Oo, mas sir. ground pa. Kaya paano? Saka yung bahay na yun sir, ang binabagbagan namin kasi doon yung nakita ng unang kasama namin na nakapasok doon sa taas sir, bago ako tinawag sir sa loob. So talagang ikaw yung pambira talaga pala ng... Oo sir, gamit na gamit sir. Ano yung mga bagong tactics yan eh, no? Parang Ngayon ko nga lang sir nasubukan na gano'n na yung halos ikaw na yung nasa nakabungad diyan. Hindi ka tulad sir nan sa bundok na talagang kahit paano matulungan ka pa ng ibang mga kasama mo sa may pagputok sa kalaban. Doon sir halos yung ibang ka-team member mo sir, magkuha na lang sa'yo, mag-support na lang sir ba, pero ikaw pa rin yung nakapront doon sa harapan sir. bakit? Hindi ba 90 dapat? Wala sa akon namin sir, wala kaming 90 sir. Walang 90 sa kumpanya na. So talagang ikaw lang yung Pinaka malakas na gamit sir, kaya ako yung pinangbubunga dun sir sa loob. So parang nagiging lead scout ka tuloy, parang gano'n. Parang ganun sir, pagka yung tinawag na ako sir na dito sa harap, yung mga kalaban, ako na sir yung
pupunta ron sa harap. Halimbawa, meron nakitang kalaban sa harapan, sa bahay, babagbagan ko sir yung bahay, bubutasan ko talaga sir yung bahay. Saka halos sa akin din sir nagtatanong yung ibang mga official namin na kung anong kukunin, kasi ako sir yung nakakakita dun sa harapan sir kung kaya ko ba sir butasin, kung saan yung possible na andun yung kalaban, bagbagan ko, ganun sir. Ibig sabihin, halos pag umabante ka, mag-isa ka lang. Hindi sir, meron din naman ako sir na babadi sa akin sir. Halimbawa pag naubusan ako ng bala o mag-stoppage yung 60 ko sir sa grabing putukan, hindi maiwasan na mag-stoppage sir yung 60 namin, kaya lumang-luma na yung 60 na gamit namin sir. Nag-stoppage ka nga ba? Meron mga time na nag-stoppage sir, kaya ang ginagawa ko sir, pagka nag-stoppage, pagka pa-cover fire na lang ako sa kasamahan ko, tapos ayusin ko na naman ulit yung baril ko sir. Mga nakailang libong rounds ka kaya? Estimate mo? Marami sir, mga mahigit 5,000 siguro, 6 ganun sir. Hindi ko na rin mabilang sir, kasi halos ikaw talaga magbubuga sir, ng pinakamaraming bala ron sa area ng kalaban sir. Ibig sabihin, pag may isbatan pa, pak, Oo, sir. agad. Tapos withdraw ka, sila nang assault, parang ganun. Parang ganun sir, pagka nabutasan ko na, mag-move kami sir. Saka lang ako ulit nakakapagkuhan sa likod sir, pagka yung mag-move na ulit kami, yung susunod-sunod na ulit kami sir. Pero yung Ibang tactics yung bago yan. Sino Oo nga, sir. nag-isip niyan sa inyo? yung parang nakuha na rin namin sir na hindi yung basta pwedeng kuha lang yung kung lead scout ka lang dun sa harapan, yung pagka andun na yung kalaban. Kasi sir hindi kami makapag-maneuver o kuha dyan, kaya halos pagka may kalaban na sir, andun na kaagad yung gunner sa nakasuporta rin dun sa may lead scout sir, na kung halimbawa ituro niya sa akin kung saan yung napinpoint niya sa akin kung saan yung kalaban sir, ako na yung babagbag sir. Bago yan. Sa tingin mo bakit? Bakit kinailangan na gano'n yung tactics nyo? Naisip ko rin sir na hindi mo masyadong magulat yung kalaban mo kung yung putok lang ng M16 na halos siya lang yung nakikita mong puputok doon sa harapan mo, ganun. Parang yung masurprise na lang sila na bigla na lang na 16 na agad yung babagbag sa kanila sir ba. Ganon, dahil nga bago yan ah. Bago yan ah. Sige banat, kwento ko pa. Ano yung mga adventures mo doon? Adventures of the 60 Gunner, banat nga. Nung andun kami sir sa taas, meron bali 4 na gunner kami dun sir sa taas nung oras na nasa high ground kami sir. Magkabila ang bali 3 bintana yun sir. Halos yung 3 bintana yun sir, may gunner. Body yung tiga-lawa sir. Tapos meron ng tiga-hagis ng bala sa amin. Pag naubusan ng bala isa naman yung babagbag na, isang gunner na naman yung babagbag. Yung parang kahit hindi ka na makahinga ron sir sa loob ng kwarto sir, sa sobrang alikabok sir sa ng baril sir. Yung parang pagpuputok kasi kami sir, pagka yung hangin na lumalabas sa baril namin sir, yung alikabok doon kasi bagong hindi pa finish sir yung ginagawang bahay na napwestuhan namin. Meron nga time sir na yung biglang sinunog nila yung paligid namin na yun sir para hindi kami makaabante. Kaya ang nagawa na lang namin sir, nung sinunog na yung paligid namin, umatras na lang kami sir ulit. Hindi, ang ingay talaga. Nasa loob kayo ng bahay nagpuputukan. Oo sir, may ingay talaga sir. Kaya naisip ko rin sir na yung talagang natakot, pumasok talaga sa isip ko na natakot ako na paano kung bigla na lang kami hagisan ng granada or matubuhin kami rin sa may pumasok mismo doon sa may kwarto na sa may bintana mismo na pinupwestuhan namin. Doon ako sir natakot, kaya ang ginagawa ko sir, isip-isip ko, parang hindi ko bigyan ng time na makapag-isip sila na ganun. Kaya ang ginagawa mo? Yung talagang yung mga nasa harapan na bahay na sir na yan, yung pinakitaan ng kalaban sir, yan may binabagbagan namin sir kahit na may mga pader yan. Putok ka lang ng putok ng putok? Oo sir. Hindi ka ba maano yan na mapanatan ka ng sniper? Yung sir, nakakon naman ako sir, nakatabing din ako sa pader, tapos halos pagka lilitaw lang ako sir,
nakakuha na rin ako sir, parang naka-sight na rin na, parang feeling ko nga sir, naging M16 na lang yung dala ko sir, pagka yung ganun na grabing putukan, hindi mo na maisip sir ng pagod mo, ano yung uhaw. Dahil, Sa pressure rin sir sa kalaban sir, naisipin mo na ganun, paano kung bigla kang ganun na lang yung mangyari na mahagisan kami ng granada ron sa loob. kaya defensive, parang defensive Oo, fire sir. mo na yung ganon. Oo, Tuloy sir. ka lang ng tuloy. Tapos nung sinunog na yun sir, buwaba na kami sir sa may baba. Umatras kami ng konti sir sa likodan namin sir. Pero clear na sir yung likuran namin na yun sir, pinag-atrasan namin. Kasi sinunog na sir yung paligid ng bahay na pinupustahan namin sir. Masyado na mausok sir, saka malakas na yung apoy. May, anong point doon na medyo natakot ka rin? Ang buong yun. Yun sir, yung pinaka natakot talaga ako sir sa nasa taas kami kasi nasa high ground kami sir. Tapos open na open pa yung bintana, kaya wala pang bintana mismo sir na nakakabit mismo doon. Kudrado lang sir na wala pang ano mang kahit kahoy man lang nakaharang doon sa may kwan, sa bintana sir. Kaya doon ako talaga sir natakot na naisip ko agad na baka pumasok yung tubo ron. Kasi may buwabaril din na tubo ron sa amin sir. Doon lang sa may baba ng bahay na pinupwesto namin sir, doon tumatama. Kaya pag pumuputok sir yung tubo doon sa may tumatama ron sa may bahay sa baba namin, parang guguho nga sir yung pinupwestohan namin bahay. Ganun ba? Oo sir. Kaya yung naisip ko sir na paano kung pumasok sa butas. Sigurado sir may mawundid o ano man yung mangyari sa amin doon sa loob. Oh, sir. Kaya napaatras kami sir, kaya sinunog naman na sir yung paligid ng bahay na yun sir. Tapos umikot na naman kami sir, napunta kami sa may Santa Barbara. Doon ako na-wounded sir, Santa Barbara. Ano? Actually sir, na-wounded sir ako. Saan ka naman? Sa leg sir. Sharp nail lang sir ng M16. Dito. Oh sir. Hindi siya pasalamat din ako sir, hindi na siya nakapenetrate sa loob sir. Pagkatapos noon, tigil ka muna. Nung Evacuate ka muna. nung pinaka hanggang sa 24 lang ako sir nung 24 ako na-wounded sir, tanghali. Nung pag-ikot namin sir, nung halos kasabay namin yung LRC dun sa area namin sir. Bali may hangganan din sir kasi parang sila mauna, susunod kami na naman ulit papasok, maklear namin yung parang ganun, palitan na lang sir. Yung ginagawa namin doon. Ang kwan lang din kasi sir, sa gamit lang halos nalugi kami sa gamit nila, sa equipment nila sir. Dahil sila sir, halos kompleto sila ng gamit sir, makapag-move sila ng gabi. Kasi lahat sila sir, may NBG sila lahat gamit. Sino yung LRB? May LRC sir. Oh. LRC. Sige nga, ikumpara mo nga yung Kasi nila sa inyo. sa amin sir kasi, ang may NBG lang, lead scout lang sa amin sir, may NBG. Sila sir, lahat sila meron, kaya na kahit gabi pwede silang makapasok sa area na sila makapasok sa mga building sir. Saka may mga accessories pa sir yung mga gamit nila sir. Saka yung 60 nila sir, hindi naman 60 yung gamit nila sir, yung talagang bago na sir. Yung sa amin sir, talagang sinauna pa na gamit. Pero yung hirap ng trabaho, kunyari ikaw, gunner, naging mahirap talaga yung trabaho mo. Oo sir. Masabi mo bang mas mahirap yung naging trabaho ng LRB kaysa sa inyo? O pareho lang naman? Halos may time din kasi sir na kahit gabi, buwawagbag sila kami, wala kaming maikuan kundi magbantay lang sir, mag-fix na na-clear na naming area sir. Kaya dahil sa gamit lang sir, kaya siguro sila nakakapag-move ng ganun. Ah, ganon. Oo sir. Saka yun man yung pinag-aralan nila sir, silang mas sanay dun sa ganung laban. Kami sir, halos na train man kami sir sa bundok man sir, yung halos na train sa amin. Parang pahapyaw lang yung naituro sa amin ng ganun ng ginagawa nila sir. Sa LRC sir. Oh, LRC. Oo sir. So ikaw kung mag-recommend ka lessons learned mo dito ngayon, anong masasabi mo? Yung kwan sir, so, ano maituro, ano dapat hindi tinuturo sa SRTS ngayon? Sa kwan mo bilang gunner, sa tactic. halos yung mga naituro man sa akin sir sa
SRT sir, halos nagamit man sir, halos nagamit mo rin talaga lahat sir. Kaso may iba kang may isip po minsan na parang ibang gawin, hindi yung sa more on firefight kasi tayo sir sa bundok sir kami. Oo. Ngayon nangyari sir, halos puro bahayan man sir, urban man sir. Kaya halos kahit gabi yung LRC nakakapasok sila. Yun pala yung masabi mong diferensya ng Oo, sir. ano, malaki yung night ano Oo, sir. Pero as far as yung tactics ba, sumabay na rin kayo sa tactics nila? Halos parehas man lang sir kami nagkukan doon sa loob sir. Halos meron din yung mag-iintay sila sa amin, kami ang papasok. Tapos susunod na naman sila. Parang ganoon sir, may mga area naman kasi kami sir doon sa loob na kailangan namin kami lang ang papasok. Sila sa kabila naman. Parang halos parehas the same lang rin sir na kwan. Pero kahit paano may kwan pa rin sila sir, advantage pa rin sila sir. Kasi doon talaga yung pinag-aralan nila. Yung expert Oo, nila, sir. expertise nila, no? Ikaw na-recognize ka na ba? Na Gold Cross ka na dito? Na-order na kayo? Wala pa sir. Anong nakuha nyo na dito? Bali sa amin sir, wala pa man sir kaming nakon. Wala pa natanggap? Wala pang, sir, wala pang nakon sa amin. Kaya ako na dito. Ano yung sa tingin mo pinakamahirap mo na nagawa na sa tingin mo karapat dapat na ma-recognize ng regiment, ng army man lang? Kasi Sa yung palagay, yung sarili mo lang. yung sa first time ko kasi sir na ganito talaga yung encounter talaga na nangyari sir na halos ikaw yung mautusan sir na pagtanungan na ikaw yung magbutas nito, nakita mo ba area na yan, ganito ang gawin mo, butasin mo yan hanggang sa dulo, ganun, parang ikaw yung kahit na paano sir, ikaw yung nasa front pa rin doon sa area na nangyari sir sa Zamboanga. Parang kaming mga gunner sir, talagang gamit na gamit talaga kami ron sir sa area na yun sir. Saka nung concern nung may mga target na kasi kami nun sir sa nung nasa kwan na kami sir, nasa Santa Barbara bago ko ma-wounded sir. Doon nga sir yung sinabi ko na yung nagbutas ng maso yung kabats ko sir na isa. Malapit na rin siya sa sir tamaan ng 60 nung kalaban. Kaya yung pagpukpok niya pa lang sir, parang naramdaman na sir ng kalaban na yung bubutas na kami. Inunahan na sir. Kaya ang ginawa na lang namin sir, yung butas na yung pinanggalingan ng putok sir, yun na yung binabagbagan namin sir sa may bahay. Tapos nung meron na sir nagbabantay doon sa may binutas ko sir na wall, lipat na naman ako sir sa kabila. Dahil meron nakita yung isang kasamahan ko sir na kalaban sa harap namin na halos nagsisilipan nga lang kami sir doon sa bago ko na-wounded sir. Kasi yung bintana sir na bali na sa left side ko sir na patagilid sir, kaya pagka ako yung pumuputok doon sir, yung parang nag-aalanganin ako sir kasi lilitaw yung katawan ko sir bago yung barrel ko. Kasi kanan man ako sir. Magsasandal ako sa gilid sir. Kaya yun yung parang kahit nakikita ko na siya, parang nag-aalanganin pa rin ako sir nakuhan kasi nangi-snipe man sir. May nangi-snipe doon sa pwesto namin. Meron bang panahon na kitang-kita mo yung kalaban na halos nag-draw kayo? Meron sir kasi yung parang andun lang sir magsilipan, magtutukan kayo sir pero may distansya man kayo sir na halos 15 meters lang siguro sir yung distansya namin. Mga 15 meters lang sir. Diyan? Oo sir, sa may kung na yan, may paper tree na yung mga ganyan sir. Kaya sir, oo sir. Kaya nung pagka tututukan ko rin siya sir, pagka yung puputukan ko rin siya sir, makikita ko rin siya. Kaso lugi ako sir kaya kita yung katawan ko sir bago yung baril ko. Meron bang muntik kang tamaan din direct hit? Napansin mo ba o wala na lang dahil? Hindi ko na yung kumisan sir, hindi mo na mapansin sir eh. Kasi sa pagkapuputok ka, sobrang dami, halos wala ka na ring marinig o ano sa ingay dun sa loob pagkapuputok ka sa loob ng bahay sir, iba yung kwan, kay kulob. Kulob talaga. Oo sir. Malakas sir yung kwan. Putok pero talaga. Pero hindi ka pumuputok na nasa street ka? Hindi ako sir nagpapaputok na yung gilit, yung talagang klarong-klaro sir ako talaga na nandun. Oo sir. Kasi talaga. Mahirap sir, meron mga nang-snipe sir sa amin, baka
Yung matamaan ka na lang biglang makita ka talaga na ikaw talaga yung ini-snipe, sir. Kaya sir nung kwan, sinirequest ko sir na kwan na yung sa may XO namin na yung kaliweting gunner ang papalit sa akin doon sa pinagpupwestuhan ko sir bago ako ma-wounded. Nung sir, nung tinuro ko sir Rusan yung bahay na bibirahan niya sir. Nung binibirahan niya sir, yung parang tinulungan ko pa siya sir eh. Bibigyan ko pa siya ng bala kasi magkasama kami sa loob ng kwarto na yun yung bago ko ma-wounded sir. Yun na yung time sir na nilagyan namin ng kwan, ng salamin yung kwan, yung gilid ng kwan sir ng bintana para makita namin sir yung mahirap kasi sir magsilip kasi nakasilip na rin sila sir eh. Yung parang hinihintay ka na lang din sir na sisilip ka bago sila puputok. Nilagyan namin ng salamin sir para yung kahit paano yung gustong makakita nung yung sa may bahay na yung target mismo na target namin sir, andun yung kalaban na kahit paano mabivisualize mo sir na dyan may tuturo ko sir na dyan yung buwabaril, dyan yung nakita namin. Tapos nung binabagbagan ko na sir sa kabatch ko rin na gunner na kaliwete sir, yung binabaril niya, nung naubusan sir ng bala, binigyan ko pa sir ng bala na kuan yung K3 niya. Tapos nung medyo nakaupo kasi siya sir, kaya naglalagay siya ng bala sa baril niya. Yun na yung oras na bigla na nagpaputok sir. Tinamaan nga sir yung salamin na inipit namin. Biglang nagpaputok. Nagpaputok yung kalaban sir, tumama doon sa may pader ng kwarto sir. Doon yung nakita ko na sir, bigla lang umalikabok. Tapos napatras ako sir, kaya tinamaan ako sa leeg. Yung sa pinaka-sharp nail sir. Yung gunner kasama. Hindi sir, ako sir yung na-sentrohan nung yung lead ng panser ng kalaban sir, M16. Pero shrapnel yan o bala yan? Yung kapiraso sir ng shrapnel ng panser ng M16. Pero hindi ko rin sir alam, talagang himala rin siguro na ganito rin nangyari sa akin na malapit lang ako sir sa pinagbandahan nung bala sir, mga kalahatin di pa lang siguro sir yung kwan. Malapit lang ako sir kasi nagbigay ako ng bala sir, bila na lang umalikabok sa tinamaan ng kwan M16 sir. Dito na lang sir sa leeg ko, yung parang kahit paano makita mo yung lead sir na nakabaon sir sa leeg, saka dito sa pisngi sir. Grabe no? First time mong ma-wounded ba? Yes sir. Anong naramdaman mo? Parang bigla na lang halos wala rin ako maramdaman sir nung nung namanhid na, parang nagmurmuring na lang ako sir, sabi sa akin ng kasamahan ko, huwag ka na masyadong magsalita kay grabe nung murmuring na ako sa loob kasi sir, tinamaan ako ba. Parang iba rin yung isip mo na parang gusto mong gumante, ganun. Pagkatapos mo ring bumira ng oo sir. Tapos naisip ko na lang sir na yung pinaibak na ako sir nung EXO namin sir. Yung parang pasalamat sa ako sir na ganito lang yung nangyari sa akin. Kasi sir yung iba na sa sharp nail halos tumatagos ba sir eh. Ganun ba? Oo sir, yung sa akin sir halos nakalutang sir. Pero ano yan? Oo sir, malalim pa ng kaunti yan. Medyo hindi ka na nakakapagsalita sana ngayon. Oo sir, kung talagang yung bala sir, kung dumiretso talaga sir yung sharp nail niya sir. Ito na sir, yung sa may lalamunan ko kaso sir, gumanon sir, parang lumukot. Tapos dito sir sa pisngi ko may mga nakabaon na maliliit. Grabe no? Doon ako sir inibak sa ospital. Anong sabi ng may asawa ka na ba? Wala pa sir. Ang sabi ng mother mo o girlfriend mo hindi ko nung sir, andiyan kasi rin sir yung uncle ko na sa 10 company ranger din sir. Na nasabi ko sa kanya ko unang na i-text kasi mahirap yung signal sa ospital sir. Ni-receive niya yung text ko tapos sabi niya, ako na magsasabi, hindi ko man sana sasabihin sir kasi alam ko na okay lang ako sir eh. Ayoko sir mag-alala yung pamilya ko. Tapos nung nasabi naman na sir nung uncle ko dun sa amin. Tapos nung kahit pa nakakalabas na ako na kahit naka-dextrose